Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan, maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam. Galaw. Ang pera ng gobyerno. At in spite na meron na tayong mga matitinong mga tao sa gobyerno, ay talaga yung mafia from within ay mukhang mahirap talaga linisin kung hindi talaga maagapan. In spite na matatapang na yung mga nilalagay ng ating presidente, ay mahirap talaga tanggalin basta-basta yung cancer ng bawat ahensya ng gobyerno. And with us today ay yung ating suki na matapang na consumerist, protectionist na si RJ Avellana at ang aking brad sa Pratt na si Dr. Mike Aragon, ang doktor na interesado sa pagtulong sa bayan. Okay, kahapon ay nakakasyak na yung kausap ninyo para sa expose na ito ay pinatay na. Ito po, hindi po maganda yung umaga natin ngayon at this point in time kasi I was shocked to learn that yung isang... We're all shocked. Isang kaibigan natin para sa advokasya ng kalinisan or transparency was ambushed last night. Ito po yung kaibigan natin na si Deputy Commissioner Arturo Lachica. So he died last night and alam mo, masyadong malungkot kasi naging nakilala namin, ako personally nakilala ko siya only last Monday kasi ang organisasyon namin, yung United Filipino Consumers at saka Commuters, nagkaroon ng Memorandum of Agreement signing sa Manila Hotel. So he was the one that was sent by Customs Commissioner Ted Paildon to sign in behalf of the Customs, and at saka si Presidente namin, si United Filipino Consumers Commuters President RJ Avellana ang pumirma dito. Ang kasunduan po na ito is ang private sector represented by UFCC, yung United Filipino Consumers at saka Commuters Organization, at saka yung gobyerno represented by the Bureau of Customs, nagkasundo na magtulungan. Ang objective, basically, ang objective namin dito is this. May problema po yung bayan natin in terms of taxes. And the Duterte government, especially the President, our President, our beloved President, Rodrigo Duterte, nagpahiwatig na gusto niya itigil na yung korupsyon sa gobyerno. Basically. So, we have initially identified the Bureau of Customs na tulungan po natin. Hindi natin kalaban yung Bureau of Customs. Tayong mamamayan, it is our patriotic duty as a Filipino citizen na tulungan po ang gobyerno natin. Okay? So, ang gobyernong ito is very, very, very in dire need of citizens' support, no? Para mailatag niya sa mga magawa yung mga programa niya. So, fact number one is we are losing around more or less 300 billion pesos a year na ito po dapat pera ng bayan, no, na kinukoleksyon ng Bureau of Customs in terms of taxes sa smuggling. Okay? So, in other words, instead of this money going sa kaban ng bayan, sa treasury natin, nawawala po ito dahil sa mga smuggling activities sa customs. Imagine, kung kahit kalahati lang yan, we will be able to collect it. Napakalaking bagay po ito na sa ordinaryong mamamayan katulad natin lahat dito, na may tulong po sa atin. So, the MOA is all about transparency and customs and the private sector coming together with the government, this particular case, Bureau of Customs,
na magtulungan po tayo na itaas ang koleksyon ng Bureau of Customs kasi at the moment medyo hindi nakukuha ng Bureau of Customs yung target collection nila. So we are hoping na pag na-minimize natin o masugpo natin yung smuggling dyan sa customs, I'm talking about 300 billion a year problem there. Mabawasan natin to, this will be ang pera na yan makolekta natin, napakalaking bagay po. And baka sakali makuha na ng Bureau of Customs yung target niya for this year or next year, no, na collection of taxes po. Ito po, nalulungkot ulit kami na si Deputy Commissioner La Chica, nakausap namin last Monday, and kahapon lang, mga around 4:30, nandun kami sa Bureau of Customs, no? Kausap namin siya kasi nag-file po yung United Filipino Consumers and Commuters ng isang reklamo sa isang kaso doon sa Subic that is worth 360 million pesos, no? Nagiging usapan po namin ni Deputy Commissioner La Chica. Siguro ang maganda dito, yung mga detalye ibigay ko sa presidente namin sa UFCC, United Filipino Consumers and Commuters, si Mr. RJ Havellana. Makakalungkot po yung balita, no, dahil maaaring kami po yung huling grupo na nakamiting kahapon ni Deputy Commissioner Arturo La Chica. At nung binigay po namin itong papel na ito sa kanya, para sana magbigay po ng tinatawag nating alert order dun sa particular na kargamento na aming pre-question, dahil lumalabas po na tunay na lugi ang ating gobyerno dito sa alert, dito sa issue na ito, sapagkat ang ibinigay na taripa lamang ay $2, samantalang yung totoong taripa ay $25. So napakalayo naman po nun. Luging-lugi naman po si Juan at Maria dyan sa usapin na yan. At nung makita niya po itong sulat, ang sabi niya po ay mukhang ito rin yung nagdemanda sa amin. Yun yung huli kong na sinabi, no, sa akin. Andun po si Dr. Mike Aragon at yung mga ibang kasama ng UFCC. Sapagkat ang tingin namin dito ay ito ay isang malinaw na economic sabotage. Ito po isang malinaw na technical smuggling. Kaya nung pumutok po ito sa media, ay agad naman na pinalitan po yung halaga mula sa $2, ginawa pong $16. Lugi pa rin. Para hindi ho, kung wala akong intensyon na mangloko sa gobyerno at sa taong bayan, kaya china-challenge namin ang Bureau of Customs na sana'y mag-issue agad ng alert order. Ito po isang simpleng halimbawa ng marami pang mga problema sa loob at labas ng Bureau of Customs at sa ilalim ng Department of Finance. Ang sabi nga ng Presidente, nais ko na magkaroon ng isang malinis na gobyerno, a clean government. Yan din po ang dahilan kung bakit pinili niya si Commissioner Nicanor Peldon, na kung saan kami ay naniniwala sa kanyang matibay na paninindigan na linisin ang buong customs o adwana. Kaya nga po kami dumulog sa kanya, at kami po yung marahil masabi namin kauna-unahang organisasyon na nagkaroon po ng Memorandum of Agreement, at ito ay nilaunch namin last Monday lamang. Kasama po si Deputy Commissioner Arturo Art La Chica. Kasama po siya. At kahapon nga, mga around 4:30 ng hapon, ay kami ay kanyang pinaunlakan, at siya po mismo ang tumanggap ng liham na ito. Hindi namin sinasabi
yung kanyang, yung nangyari sa kanya kagabi ay may kaugnayan dito. Wala po kami sinasabing ganon. Pero nalulungkot lamang po kami dahil dun sa bilis po, no, ng mga pangyayari. At ako po mismo ang inyong lingkod ay hindi lang po kasi bakal yung aming iniimbestigahan. Meron din ho kaming iniimbestigahan ukol sa simento. Noong August 19, kung maalala nyo po, dito rin po, kauna-unahan, no? Dito po sa kapihan na ito, sa balitaan na ito, inuulat namin yung sitwasyon dun sa simento na ang presyo ay $6.38 na samantalang $23. Lugi na naman si Juan. Lugi na naman si Maria. Nangyari yan, panahon ng Enero hanggang Marso. Yang presyo na yan. Pero itong sa bakal, recent lang po ito. At meron pa pong mga iba na aming binabantayan. Ngayon, magtataka kayo, ano naman ang papel ng UFCC sa usapin ng smuggling? Ladies and gentlemen, huwag po nating kalimutan, tayong mga consumers ang papasan ng mga produktong ito sa pamilihan. At kapag kayo nakabili ng substandard na bakal, at kayo nakabili na substandard na mga semento, ano po? At nagkaroon ng lindol, kayo ba'y makakapagreklamo pa sa DTI? Hindi na po. Hindi na po kayo makakapagreklamo. Maaring kayo ay nasa kahon na. Tama po ba? Huwag naman sana. Kaya nga po, ang ginagawa ng UFCC, preemptive. Kung nasan po yung gripo, gusto natin yung gripo ay maayos. Ano po? Gusto natin itong tapalan para ito makatulong sa ekonomiya ng ating bansa. Ito po ay para sa amin, ito po isang patriotikong paninindigan na sa tingin namin marami sa mga kasama natin ng mga Pilipino na takot na lumantad, na takot magsalita, na takot na magbunyag sa mga ganitong uri ng usapin. Bakit? Kasi po, marami riyan. Ano po? Kung hindi direkta na nakapayola, ang hindi po pagkibo ay pag-tolerate na sa sitwasyon ng problema ng bayan natin. Sabi ni Doc Mike, 300 bilyon taon-taon. Nung una naming komputasyon, 547 million per day. Minimum estimate namin 200 billion noon. Pero nung sa research na sinasabi ni Doc Mike, RJ, maliit yung 200 billion. 300 billion, maliit pa nga rin daw. So ano po ang laging sinasabi ni Commissioner Peldon? Hindi niya kaya na mag-isa na labanan ang korupsyon o ang smuggling o ang technical smuggling sa loob ng Bureau of Customs kung wala ang taong bayan. Kaya kami po, nire-representa na namin sa isang platitong mani na puwersa ng UFCC. Inihahandog po namin ang maliit naming partisipasyon para man lang makatulong tayo sa pagkuha ng tamang buwis dito sa mga abusado, ganid na mapagsamantalang mga ilang mga kapitalista na niloloko mismo ang gobyerno. Dumalo po kami doon sa isang tinatawag na technical meeting na mahigit sa 54 government regulators. Ano po itong mga government regulators na ito? Sila po mga nagbibigay ng mga import permits. At itong import permits na ito po ang inilalakip doon sa Bureau of Customs para naman ang Bureau of Customs magkaroon ng go signal doon sa mga kargamento. So, ibig sabihin po, ang korupsyon ay hindi lamang nagaganap sa Bureau of Customs, kung hindi doon sa 54 government regulatory bodies na yan. Madami po yan. Department of Agriculture, yung mga nagbibigay ng mga agricultural permits. DTI, hindi lang po Bureau of Customs. Ngayon, anong problema ng Bureau of Customs? Sinagkaan po sa Korte Suprema yung tinatawag na computerization. Hinarap po yan. Magkano po ang budget niyan? Between 70 to 80 million.
yung budget po niyan. Hinarang yung computerization. Bakit po? Katulad nitong presyo sa bakal. Kung ito yung may lalagay sa computer at masasabing $25 ang equivalent na tarif ng bakal, paano pa makakalusot yung $2? Paano pa makakalusot yung $16? Eh meron na pong nakapeg na presyo. Kaya po, binabaraan sa Korte Suprema yung computerization na yon. Ano po? Na isa lamang sa mga solusyon. Sana tayong taong bayan, lalong-lalo na po kayo sa mass media, huwag nating sayangin ang buhay ni Deputy Commissioner Arturo Lachiga. Ako po, nung galing kami sa Iloilo, nung nag-press con kami doon, nung nag-rally po kami ron, that was 1 month ago. Pag-uwi ko po rito, may nag-text sa akin, ako si Commissioner Peldon. Nagpapakilala sa akin. Eh hindi naman ginagawa sa akin ni Commissioner Peldon yun. Sino ba ako para i-text niya? Chinek ko, tinawagan ko. Nung narinig ko yung boses, Sir, parang iba ang inyong boses. Alam ko, yung nag-text, hindi siya. So, ano ibig sabihin nun? Minaman-manan na nila yung aming mga ginagawa. So, nung nandun kami sa Manila Hotel, nung nandun kami sa Manila Hotel, may mga ilang mga tao, lumista pa dun sa ano, ang lalakas ng loob. Lumista pa dun sa attendance book. Chinek ko. Eh, yun yung mga ilang mga nagpaparating dun sa issue na mga ganon. So, tulad po ng problema kinakaharap natin sa tubig, sa Meralco Public Utilities, ang custom po napakahalaga niyan. Kung gusto natin tumino ang gobyernong ito, ano po, magtulungan tayo. Magtulungan po tayo. Hindi po kaya ng mga taga-gobyerno sila lang. Hindi po. Malaki po ang papel natin. Tayong lahat, malaki ang papel natin. Pero dun lang sa totoong tuwid na daan. Yung totoo po. Ano po? Yung totoo po. Hindi po yung attack and collect. Marami po dyan. Aatake ko kolekta. Ano po? Ito po, ang track record ng UFCC, nagsimula po kami sa Platitong Mani, sa Water for All Refund Movement. Ngayon nga po, kaliwat kanan yung aking mga asunto, kaso. Eh ngayon, pumasok pa yung issue ng BOC. Binibigyan nga po ako ng payo ng ating professor dito, no? Na iba yung atmosphere sa loob ng custom. Pero alam nyo po, kailangan po natin talaga, no, na magsama-sama, magtulungan tayo para naman umayos yung ating bayan. Hindi naman po pwede yung niyo ba? So, sana po mabigyan ng katarungan, ano po, itong kamatayan ni Deputy Commissioner Arturo Lachiga. At ganun din po, ang UFCC rin po, involved din po kami sa Energy Regulatory Commission. Kung maaalala nyo, nagpakamatay ang isang mataas na opisyal ng Energy Regulatory Commission. May 3 sulat bago siya nagbaril sa kanyang sintido. Ano po? Ano kaugnayan? Sinasabi dun sa issue ng bidding sa loob ng ERC. Hindi lang po yan. No? Hindi lang po yan ang mga issue dyan. Marami. Involved din po ang UFCC dyan. So sana po ay tulungan nyo naman po kami na ilabas ang mga lehitimong storya na ito. Hindi lang po droga ang ating problema. Ito po ang totoong problema ng lipunan ng Pilipino, ang kabuhayan. Murang bigas, no? Murang pagkain, tubig, kuryente, toll roads. Itong problema sa smuggling, etc. Sa tingin namin, ito po ang magtutulak sa tunay na industrialisasyon at pag-unlad ng ating bayan. Ano po? Hindi masyadong maraming politika. Huwag na natin pagdebatehan pa yung issue ng Marcos o ano. Okay, ano na ho yan. Pero may mga kain pa tayo. May pambayad pa kayo ng kuryente, may pambayad pa kayo ng tubig. Ano? Pag bumili pa kayo ng mga gadget nyo, saan ba galing yan? Paano yan lumusot? Bakit nasusunog yung mga cellphone gadget nyo? Paano yan nakakalusot? Diba? So,
marami pong issue. So sa issue po na ito, ay aming sinasabi muli na sana ito ay seryosong imbestigahan ng ating gobyerno at dito natin matcha-challenge yung ating gobyerno. Tunay ba ang pagbabago na gusto nilang isulong? Sa totoo lamang ay yun lang nangyari kay John Villa sa ARC ay very clear. May mga conscientious na mga government functionaries na hindi talaga kayang gawin yung binabalak nito mga opisyal. Yan ang nahirap. Kaya kung mapapansin nyo, marami nagkakaroon ng kaso sa ombudsman ng mga government functionaries dahil nakikiayon sa boss. At ako mismo, talking to experience, kaya ako unang nag-resign nung ako'y nasa gobyerno sa national security. Dahil nakita ko ang dumi ng sistema ng gobyerno. Okay? So, ang daming problema sa customs, no? At up to now, yung 1,000 containers na nawawala, ay hanggang ngayon hindi pa napapaliwanag yan. RJ, at yung hospital waste, and toxic, so many others. Kaya yung mo makikita na kung yung trust ngayon ni Commissioner Peldon na maglinis, mag-lifestyle check, ay baka mamaya ay walang matira sa customs. Kasi mo ba, ultimate janitor, naka-sports car Di ba? Oh. Sa mga departamento ng gobyerno. In fact, let me example DNR. Ano gagawin yung laban? Dalawang division dyan. Lagay ng mga use appliances. Iwalay yung aircon, iwalay yung use appliances. Pero hindi pero din ang lagayan na gumagana. Niya, uniform permit, Bureau of Plants and Animals. Paano nyo rin gagapanin? Kasi kung doon ba lamang hindi natin masasawa tayong sitwasyon o sistema na gano'n, tiyak doon sa loob, lalong hindi nyo masasawa. Paano ba ang mga plano pa ninyo para malabanan talaga? Yung 547 billion, saan ba mga division mga nanggaling yan? Anong mga examiner na bilang na pinagdaanan yung 547 million? First question po, no? Specific na plano po ng UFCC. Mag-file po kami ng as intervener sa Supreme Court para mapabilis po yung paglalabas nitong computerization. Importante po yan. Ano po? Kasi ang bawat ahensya o regulatory body na involved, kinakailangan po magsumiti sila ng mga eksaktong presyo. Kapag yan ay nasa isang aparato na madali nang makita, so isang pindot mo na lang, hindi na ngayon mapalulusutan katulad po nito, itong specific na sitwasyon na ito. Isipin mo dun sa una nilang sinubmit, $2. Nung pumutok sa media, 16. naging 16. Ano po? Ngayon kaya kung pumutok ito, baka maging 25. Pero ang punto, kinakailangan bang may pumutok muna bago sila gumawa ng tama? Correct. Di mo ba dapat kahit walang nakatingin, gumawa tayo ng tama? Correct. Huwag na tayo magpaikutan dito. Ganun po ang sitwasyon ng ating republika So, yan po yung sa Supreme Court. Pangalawa po, yung tinatanong nyo, ano po yung specific? Dinivide namin yung 200 billion doon sa 365 days. Wala pong specific yun. Dahil yung mga data na yan, gobyerno rin ho naglabas niyan. Okay? So ano yung kasunduan pinasok namin nung Lunes? Ano po? Ito'y challenge sa ating freedom of information. I-challenge namin lahat ng mga dokumentong mga nakaraan dyan. Kung ano yung kinakailangan buksan, bubuksan po namin. Kung meron kami alam na impormasyon, tutulong kami sa gobyerno. Kung ang gobyerno gustong magbigay sa atin na impormasyon, Okay. ayusin natin. Pero sana tulungan niyo po kami. Hindi ko namin kaya. Hindi ko namin kaya do. Kailangan natin, tayo lahat. Ano po? Sa nangyari po kagabi kay Deputy Commissioner La Chica, tila ito po yung magbibigay ng panibagong pagkatakot ng mga mamamayang nakakaalam, lalo na yung nasa loob ng BOC. At saka, pangalawa, kayo po ay tunay na, sabi nga ho natin, parang kayo na po yung nagbibigay ng mga impormasyong tama sa mamamayan. Ngayon, marami man tayong mga kababayan nakikita natin na gustong sumuporta. Hindi ho ba kayo nag-iisip na
hindi ho, mula noon hanggang ngayon ay wala ho yatang nare-resolve sa mga kasong ipinapasok po ninyo. Sa tingin ho ninyo, dapat ho ba na manatili yung mga lumang opisyal na nandiyan dyan sa BOC? Lalo na ho ngayon? Kasi ho, kung hindi ho mapapalitan yan, hindi ko nakiisip yung mga pagbabagong hinahanap po ninyo. Ma'am, kukorek lang kita. Apo. Okay? So, usapin ng BOC, bago lang ang pasok namin. Aba. Pero sa usapin po ng mga ibang public utilities, ang aming organisasyon, ang isa sa mga dahilan kung bakit naharang namin ang bilyong-bilyong increase. Track record po namin yan. Okay po. At wala pa ho, may pagmamalaki namin yan, maaaring isa lamang kami dun sa mga iba pa, ng mga grupo. Pero, hindi namin dapat i-brag yun, yung punto na yun. Opo. Ano po? Ito po, bagong environment ang BOC. But again, ano ba mga problema sa loob ng BOC? 20 hanggang 30% usapin po ng langis. BOC dumadaan. Shell, mga dambuhalang kartel, nariyan. Nagbabayad ba ng tamang buwis yan? Yung mga yan? Ngayon, sino magtatanong sa kanila? Diba? Sino? So, i-challenge natin. Baka may mangyari. Pero kung ang attitude natin ay sasandal tayo doon sa dati nating kaugalian na baka walang mangyari, yan po ay negatibo po yan. Iwaksi natin yung gano'n. Alam naman natin, pinapasok natin eh. Alam natin eh. Bakit si Andres Bonifacio nagsimula ng revolusyon? Alam ba niyang mamamatay siya? Pamapatay siya sa Maragondon? Hindi niya alam yun. Pero tinuloy niya ang revolusyon. Para sa kanya, hindi. Para sa atin. Marahil ito isang forma ng revolusyon sa labas ng gobyerno. Pero kailangan ng gobyerno ng taong bayan. Pag mali ang gobyerno, paluin natin. Pag kailangan ng tulong, tama, suportahan natin. Dahil tayo rin naman ang gobyerno eh. Pero Sir RJ, kailangan namin maproteksyonan ka. Unang-una, pag nawala ka, wala na Hindi rin po, kami hindi kakampi, po, di ba? hindi. Hindi Yun po, yung- marami mong papalit. Ay, hindi naman tayo. Hindi Sana, po. wag sana, sana. Hindi naman po gano'n ang usapin dito. Di ba? Di po ba? So, kaya, ano po ito eh? Siyempre, dumadami yung tagahanga mo, natakot Hindi, tuloy yung... hindi po, hindi po, hindi po, hindi po, ano yan. Wala Okay, naman okay, tayong, okay. wala naman tayong... Salamat po, noted for the Yung gano'n lang. correction. Kaya, Okay. kami po... Concern lang ang... Concern lang Kaya naman. po kami tuloy-tuloy yung aming... Alam, nakita niyo yung pitik namin. Pag ganun-ganun lang, dahan-dahan lang. Pero alam mo, Ajay, yung kahapong ginawa kay DEFCON ay very clear na merong Bigla signal yun yan. eh, oo. Na tinatakot na kayo. Very clear yun. Tama yung concern ni Judy. Marahil hindi kami ang tinatakot. At tinatakot niya yung taong bayan. Ganun, taong bayan, mensahe po sa taong bayan yun. Hindi yung mga particular na individual na leader. Ano po? Ganun po yun. Hindi, pero outside looking in, yan ang concern ng media. Buhay na nawala, buhay din ang ilalaban natin. sa listahan ninyo, sino ang top 20 o top 30 technical smugglers? Kung nung mga nakalipas may nailabas tayo, top 24. Ngayon, more than 30 top smugglers na ang gumagalaw sa bansa. Banta na itong nangyari kay DEFCON na chika. Maaaring may sumunod pa pagka talagang hindi rin na, tapang na nilang hinahanap natin, lantaran na sinasabi nyo. Kayo, may listahan ba kayo kasi yung top 30 smugglers of the country? Honest po, wala ko kaming hawak na yung sinasabi. Kung meron po kayong ganyang listahan, di pwede nating upuan. No? Pengi ho kami. Roland, bigay mo Kung na yung hindi nyo kopya mo. kayang ilabas, Roland, may edi kopya eh, kaya lang baka yan. naman pwede nating pag-usapan sa basong malamig. Ano po? Ganun lang po yun. So, magtulungan po tayo. Ano po? Yung basta yung sa amin, maliit, malaki, o ano, basta tingin namin, merong argabyado gobyerno rito, tuloy tayo. Ganun lang po yun. Ano po? Kung meron kami listahan at merong ebidensya, ba't di natin ilabas? Di ba? Ba't di natin ilabas? Meron po kaming mga tinitingnan ngayon. Ito po, siguro sa susunod na lang, dito rin, no? Pero gusto namin mabuo muna eh. Mabuo yung, no? May connection din doon sa ARCN, ano? At dyan sa Costa. Concerning sa ERC, dahil kaibigan natin si Chari Villa, no?
At alam ko na matino yung si Jun, no? I know him. Hindi kaya dapat na yung mga tinuturo ni Jun Villa ay mag-resign na at this point in time. That statement yan eh. Hindi nagpakamatay yung tao nang gagawa pa ng istoryang mali. Ang kakapal ng mukha nitong mga nasa ERC na to na tinuturo na sila ay nandyan pa rin at kung ano-ano pa sinasabing kasinungalingan. Kaya siguro high time na itong mga ganyang klaseng mga manloloko at mga kawatan sa gobyerno ay talagang dapat makupala na once and for all. Kung sa military, nagkakaroon tayo ng full military disciplinary measures. Sa ngayon, tanggalin lahat ng empleyado sa PPOC, maniniwala pa ako. Kasi matindi na yung nakataging na ugat po. Matindi na. Mahirap po nang ugutin. Ani na lang ng ani ng bunga. So, sa ganung pagkakataon, ano ang maaari ba ninyong gawin? Eto, total, walang tatagin lang kayo ng laban. Pag naimbitahan natin si Commissioner Peldo, pumunta kayo. Direkta, i-ano nyo siya. No? Pwede bang, RJ, maimbitahan mo ulit si Commissioner? Dahil inimbitahan ko na rin siya eh. Sabi niya, at any free time. Tulungan, Ayun, tignan pwede. natin kung ano Okay, yung imbitahin mo ka, wala na. Hindi ko lang pangako, pero tignan natin. Maganda yung tanong ni Carolan. Ano mo? Napakaganda yung tanong niya. Ganito po, iimbitahin po natin si Commissioner Paindon sa isang Para malapit. Manila Hotel. pagtitipon sa Manila Hotel po. Sa Malapit yan. pinakamadaling panahon, pwede natin siya. Tapos we will inform you para magkakaroon tayo ng mga ganitong talakayan. Tanong ko lang to, personal kong tanong ha. Mukhang pinatahimik ba si Deputy Commissioner Plagchica? Office ba? Hindi. Para makumpleto ang tanong. Pinatahimik ba? Hindi natin alam kung sino nagpatahimik. O ano? Kasi isang araw lang pagitan nagre-reklamo ko. Multi-million halaga yung inireklamo niya. Yung action na yun, malinaw naman po. No? Malinaw. No? Pero hindi natin alam kung sino. Okay. Mahirap na magparatang. Ano po? Kung sino yan. No? Maring mga dati pa na mga issues. Di natin alam. Ano po? Pero again, mali po yung ganong klaseng proseso eh. Ano po? Isipin nyo, dahil sa pera, kung ano pa man mga dahilan, ano po, ay sana'y mabigyan ho ng hustisya yung ating mga gawani ng gobyerno na naninindigan para sa tunay na pagbabago. Ano po? At sana hindi na mo masundan yan. Ano po? Sana hindi na masundan yan. Pero ako lang po, tinitiyak ko po sa inyo, sa nangyari na yan, ano po, lalo po na makikita nyo ang pagiging sincero ni Commissioner Peldon sa usapin na yan. Tingin ko po. Eh kung dati, buong gobyerno, yung gusto niyang kasama dun sa kudeta, ito po ay isang doon buong gobyerno, di ba? Naalala niyo po yun? Magdalo. Yung ganun. So, sana po ay magtuloy-tuloy yung ating paghahanap ng hustisya, kontra korupsyon, kontra smuggling, kontra katiwalian at umusad na po ang ating bayan at maging tahimik na ang lahat. Ano po? Umayos yung kabuhayan ng bawat Pilipino. Yan lang naman po yung ating pinagdadasal. Ako po ay nakikisimpatiya sa inyong samahan sa pagkamatay o sa pagkapatay nitong inyong kapanalig sa pamalaan na sana linisin, ano? Lalo na sa Bureau of Customs. Totoo po, kailangan ng iba yung pag-iingat sa inyo dahil signos na ito na mukhang yung tukhang nagkamali ng tama. Ha? Mukhang ang natukhang yung matitinong tao. Oo. Ngayon, malaking issue ito. Kailangan talaga dito maimbestigahan ng gusto. Kaya ako, may susyon ako sa inyo na ilatag itong kasong ito, itong dalawang kasong ito sa ating Chief PNP dahil magiging kawawa ang mababait na tao na parang tutukhangin naman ng mga loko, no? Ang akin, ang suggestion ko ay makipag-ugnayan po kayo sa ating Chief PNP
Dahil lumalabas ngayon ay uso na yung bayaran. Binabayaran ng buhay ng tao. Kawawa yung mga matitinong tao. Kaya yun po ang suggestion ko na magkaroon kayo ng audience sa Chief PNP dahil mas mabigat na kaso ito kaysa yung kay Mayor, no? Espinosa. Mas malaki itong kaso sa inyo. Nagbibiro sana ako nung lumapit yung kay Espinosa, sinabi ni General Bato, di ba, na protection na niya. Anyway, tapos nangyari yung tinapang na. Anyway, maganda po nga mukha yan. At, pero number one, wala ko kaming linya kay General Bato, no? Wala ko kaming access. Bibigyan ko sa mama yung telepono. Sana matulungan nyo kami na di para ma-follow up itong mga kaso na ito. Kay Eric, actually, ang pinag-usapan namin doon sa likod, kinikwento ko sa mga kaibigan natin na kararating lang sa media, na ito po si Deputy Commissioner Arturo Lachica, nakasama po namin ito last Monday sa Manila Hotel ng nilaunch namin yung memorandum of agreement between the Bureau of Customs and the United Filipino Consumers and Commuters. Itong MOA, agreement na makipagtulungan yung private sector sa gobyerno, na ang target po natin dito is tulungan yung gobyerno natin, particularly the Bureau of Customs, na koleksyonin yung 300 billion pesos na nawawala sa kaban ng bayan because of smuggling. So, nalulungkot nga kami dahil ito nga, nangyari kay DepCon. Lalo na, kahapon po, at around 4:30, almost 5 na kahapon, siya po yung kasama namin, ka-meeting namin sa Bureau of Customs, no? At saka, ito rin ang pinag-uusapan namin. He was the one who received the what do you call this, yung letter na dinala po namin ni Juan. Ito po, pakita mo yung picture. Tapos, meron kaming specific case na pinag-uusapan tungkol sa smuggling na nangyari sa Subic Bay Port, no? Itong 360 million worth of steel bars na nandyan sa Subic Bay, kinikwento kanina ni RJ na nang nakita nitong papel na binasa niya, sabi niya, ito po mismo yung company, yung importer na sinasabi nyo dito. Pinailan po ako niya ng kaso, sabi niya kahapon, no? So, ang experience lang po namin, Hindi naman natin alam. hindi namin alam kung ano yan. Siya nag-volunteer sa kahapon. So, ang experience po namin in a short period of time, last Monday lang namin si DepCom Lachica nakilala, napaka-open ng tao ito. Personally, I see him as a good person. No? Kasi ang pinag-uusapan namin doon is transparency at saka napakadali niyang lapitan at saka kausapin tungkol sa gusto natin sa bayan. Ganun lang po. Ganun yung nangyari. So, again, nakikiramay po kami, our organization, the United Filipino Consumers and Commuters, UFCC, ito po, mga kasamahan po natin, sa pamilya at saka mahal sa buhay ni Deputy Commissioner Arturo Lachica. Yan ay system memorya. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung talagang ila-lifestyle check ito mga taga-customs, walang matitira. Walang matitira. Ayan, alam niyo na walang to. Dahil ito ay laging nasa customs to. Alam niya yung katarantaduhan dyan. Para maging clear lang sa lahat ng media, baka malito eh. Ang case was filed hindi sa office of DepCom. Ang case or ang complaint, ipinail lang sa DOC. So para maging clear lang, good point. Tama po yan. Actually, gusto niyo ba basahin ko yung sulat? Yeah, better. Sige. This was, the letter nanggaling sa United Filipino Consumers and Commuters, no? Dated November 17, no? So, it was received kahapon
officially at around 2:44 p.m. kahapon. Nandun po kami. Pumasok po kami, nandun na. So, si Deputy Customs Commissioner came in there to welcome us. So, nag-usap-usap. So, the letter is addressed to Customs Commissioner Nicanor Paildon. So, sulat. Sulat po ito ng UFCC, permado po ng presidente namin, si RJ Abellano. Dear Commissioner, we write on a very urgent matter, invoking our organization's recent Memorandum of Agreement, which was signed last November 14, 2016 at the Clean Forum at the Manila Hotel. We are referring to the approximately 360 million value of steel cargo shipment at the port of Subic covered by import entry number C8517 registered on November 7, 2016. Subject shipment was reported to UFCC as well as in mass media. So maraming lumabas na issue to before us. No? Ang subject dito na important is Manaj Resources Trading Corporation. So, after the... So, ang sinasabi dito, basically, kasi basahin ko na lang. No? All referring to the alleged fraudulent import declaration, box number 12, at 1,925,000 or about $2 per metric ton freight insurance cost. No? No? Then after this was exposed by mass media, there was a second copy issued by BOC with exactly the same details lahat, no? Except this time yung $2 nagiging $16. Okay? So the disparity is about 88% diferensya. $2 yung dapat is $25 yung pabayaran nila. Yan yung taripa. So gusto nila magbayad less na ng $2 para mas disparity. So in view of this allegedly fraudulent and conflicting declaration involving this attempted technical smuggling, may we urgently request from your office the immediate issuance of an alert order against this 360 million questionable steel cargo, so that the proper investigation can ensue to further uncover possible collusion among all those allegedly involved. We are looking forward for your quick action on the matter in the interest of government service and the Filipino people. Thank you. Very respectfully yours, Rodolfo V. RJ Abellano Jr., President of UFCC. Ito po yung sulat po. May tanong lang po ako related to that po, no? Saka yung binanggit ninyo na may reklamo laban kay Devcom La Chica. Sino po yung nag-file ng reklamo laban sa kanya? Ang sinabi niya kahapon sa amin, nang nabasa niya to and na-receive niya itong formal complaint ng UFC, nang nabasa na yung importer dito na sinusumbong namin, yung Manaj Resources Trading Corporation, sabi niya, ito rin yung the same group na nag-file sa akin ng kaso. Nagulat nga kami na hindi namin alam yun eh. Siya nagsabi, itong grupo na ito mismo file ka sa kaso. So, ganun. Eto na. Pwede bang masabi ninyo kung sino may-ari ng Manaj na yan? Yan ang problema eh. Baka Chinese mafia na naman yan. Wala po kami. Lilinawin lang po namin ha. Lilinawin lang po namin. Yung nandito sa sulat na ito ay dun sa insidente na nangyari kay Deputy Commissioner ay marahil magkahiwalay pa yan. Ano po? Marahil walang relasyon. Incident na lang, nagkataon lang po. Ano po? Dahil kung kayo ay nagulat, mas lalo kaming nagulat. Dahil ilang oras lamang ang pagitan, kami ho yung mga magkakasama. Ano po? Nagkataon lamang po yun. Pero, kaya mas kinakailangan po na mas malalim na investigasyon sa usapin na ito.
Dahil ang pinag-uusapan po rito ay hindi 50,000 pesos. Hindi 100,000 pesos. Hindi 1 million pesos. Ano po? Baka hindi lang daang milyon ang pinag-uusapan natin. Maaring bilyon ang pinag-uusapan natin dito. Posibleng hindi lang yan eh. Oo. So, maaring ito ay bahagi o hindi bahagi. Ano po? So, again, hinihingi natin ang hustisya ni Deputy Commissioner Arturo Lachica sa hindi makatarungang sitwasyon na yan na ginawa po sa kanya at sa kanyang pamilya at sa buong community ng custom at sa taong bayan. Dapat po managot ang mga taong ito sa batas at harapin po nila ang hustisya ng taong bayan. Wala kung mali din ako. Nakakalungkot kasi ako base sa obserbasyon ko sa loob. The players, nakakasurpresa bakit meron silang mga bodyguard na police. Oo nga. Yung mga nasa loob, wala. Hindi po namin alam yun. Gusto ko lang maklaro kaya kasabi ko pa rin yung Kami nga, wala ako. Wala ba tayong pwersa para ma-determine who are these players? Pwersa po. Natuloy lang naman po yan eh. Tatlong area lang ang alam ko. Apat, Binondo, Escolta, Anguana, and Cala. Natin palayuin. Huwag lang hindi lang sa mga negosyante. Sino ba yung mga nasa likod niyan? Meron bang politiko na nasa likod niyan? Meron bang dating presidente o vice-presidente, senador, congressman, mayor, vice mayor, congressman, lahat na natin. Alam mo, Sino ba? Di ba? Yun ang problema natin. Ajay. Nagmamalinis pa tayong lahat eh. hindi lalakas ang loob ng mga yan kung walang MBA. Ha? May backer ako. Laging may backer yan, kaya malalakas ang loob. At kayang-kayang mamili ng mga scalawags in uniform na pumapatay through riding in tandem. Sir Eric, mahalaga yung abagit ko eh. Yung how come the players may mga bodyguard which tama yun. Ano nagkaroon yung mga yan? Good point. Bishop, ano ba ni General Peldon niya? Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas, buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli! At pakialam, galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan, kang karot, na trumpong tumatarang, galaw-gaw, nakalilitong